Hello guys, so good evening sa inyo and pasensya na medyo madilim po talaga dito sa aking silid, sa aking kwarto. So, na-inspire kasi ako, yeah. So, ayun, parang na-inspired ako sa latest vlog ni Zainab, yung nagkaroon sila ng revelation ni Iskasta, and so naisip ko lang gumawa ng update about sa nangyari sa buhay ko no itong buong 2020 na to. So malapit nang matapos tong taon na to, and sobra akong daming natanggap na blessing and lesson at the same time. Ano yan sabi nga balance ang buhay. Sabi nga ako, may araw, may gabi. Kung may puti, may itim. Okay? Kung may positibo, may negatibo. Kung may masama, may mabuti. So, simulan natin sa January. So, January, hindi naging maganda yung salubong sa akin ng 2020 sa totoo lang. Alam nyo na, by January, I was working in Prime Delica and na-share ko na yun sa inyo because of the arts I have in my skin. Sinipa ako, and okay lang yun kasi may reason din kasi nakahanap naman ako ng much better, and yun yung stable job na meron ako ngayon. And January din, na-meet ko yung taong magbibigay ng lesson sa buhay ko na sobrang importante na talagang hindi ko malilimutan. Nakita ko na may dahilan lahat ng bagay, you just have to be patient. Panahon Sa ngayon, kailangan mo muna mag-suffer pero later on. Yun nga yung naano ko sa vlog ni Zainab, kaya ako nga ginagawa to. Kasi sabi nga niya, marami rin siya pinagdaanan pero lahat pala yun may bunga. Worth it pala lahat ng sacrifices, lahat ng lungkot na nararamdaman mo noon. Mapapalitan din ng saya sa huli. Parang ganun yung take ko sa vlog. Diba, ang dami din nangyari dyan sa dalawang yan Talagang on and off, nagmumura pa sa social media pero support ko sila, and dahil sa kanilang dalawa naniniwala ako sa second chance. Actually, third chance pa nga. Yan yung kay Skastakli. Ayun, ngayon lang yan na parang hindi porket ganyan yung sitwasyon mo ngayon, ganyan na yan habang buhay. Hindi. Yung parang isip mo, hindi na mababago yung sitwasyon ko, ganito na lang to. You just have to be patient kasi tulad sa trabaho, doon, nasipa pa ako sa Prime Delica, diba? Alam niyo yung mga pinagdaanan ko sa mga previous company na pinasukan ko, and ngayon, ayoko lang mag-share masyado kasi sabi nga mas magandang kinikip ko na in private, pero worth it lahat. Lahat ng pinagdaanan ko sa mga past experiences ko sa trabaho is yun yung naging dahilan para maging ganito ako ngayon. Kaya ako nagsisikap ngayon dahil sa mga natutunan ko na yun. Tulad din sa tao yan Tulad ngayon, parang ang mindset ko hindi nasasama yung loob ko, hindi na ako mainggit sa iba kung by next year is wala pa rin akong girlfriend. Parang okay lang, iintindihin ko na lang kahit hindi ko maintindihan sa ngayon. Kaya nga binibigyan ko na lang din dahilan yung isip ko para tanggapin yun. Baka nare-ready lang ako ni God. Diba? Kasi kung mamimit ko na yung tamang tao ngayon, parang mas lalo ako masasaktan na nakagawa ko ng bullshit na, diba? Kasi nga hindi pa ako natuto. Baga parang, kaya kung by next year, wala pa rin, single pa rin, okay lang. I just take this time, I'll just take this chance na libre ako. And yung mga taong nakikilala ko na, parang naiyak ako, na magbibigay lang ng lesson sa akin. Parang okay lang kung mawala sila kasi gano'n naman, hindi naman lahat ng dadaan sa buhay mo mag-i-stay. Talaga may mga panandalian lang para bigyan ka ng leksyon, para maging much better person ka, para ano mo yung much better version ng sarili mo. Kasi hindi ka mag-improve kung hindi ka magkakamali, okay? Then by February, nagtrabaho ako sa isang restaurant, which is sasabihin ko na ngayon, Papa Milano sa Shinjuku, and hindi ako nakatagal dahil sa haba ng biyahe kasi Hashimoto ako and sobrang layo. Nag-work ako doon ng 2 months, and mga Japanese people yung nakasalamuha ako, so wala akong masyado naging kaibigan from that company, and okay lang kasi part-time lang naman. Kumbaga parang makabawi lang ng hindi masayang yung panahon kasi nga sinipa ako ng PD, and I was staying in Warabia that time. Nagtatrabaho pa ako sa Warabia nun.
And then, March. Sobrang bilis na mga pangyari guys, sa totoo lang. And then March. Ayun, dumating na yung plot twist ng buhay ko. Hindi ko na masyadong i-detalye, pero doon ko natanggap yung lesson na yung pagkakamaling nagawa ko na pinagsisisihan ko, pero wala talagang nakaano na mangyari yun. Kasi di naman mangyari isang bagay kung hindi talaga mangyayari yun. So yeah, whatever. Ayoko nang pahabain itong video na to. Ayun nga, March, na-in love ako. First time kong ma-in love ng totoo talaga. I know na I've said it so many times na may dati akong gusto na tao na hindi siya Pilipina. 16 ako noon, nakala ko yun na talaga. Pero nung balik sa isip ko yung sinabi sa akin ng mga ate, which is yung mga ate na sa dati kong kampanya sa Sunsay Deli. Yung mga payo nila sa akin na hindi pa yan yun. Puppy love pa lang yan. 16 ka pa lang nung naramdaman mo. Hindi pa seryoso yan. Ganun. Totoo eh. Kasi looking back, parang nakita ko, hindi mag-workout kasi hindi dahil sa ibang lahi siya, pero maraming difficulties na basta wag na natin ano yung topic doon. 2018 pa yan. Tapos na yun. So, yun nga. First time kong ma-in love nung seryoso ako na may nakikita akong future sana, na desidido akong baguhin yung gawin ko para sa isang tao na gusto ko talagang kilalanin sana ng gusto, ng magiging komportable akong kasama at kausap. Alam mo, yun yung mga relationship goals na masasabi mo or friendship goals na masasabi mo na sobrang komportable nila, wala na silang tinatago, hindi na sila nagpapaka-plastic. Kasi nga, komportable na sila, hindi na nila kailangang itago yung... Alam mo, lahat naman tayo mga tao, may mga bako tayo. So, kasi di ba pag hindi ka pa komportable, tatago mo kasi baka ma-turn off siya, baka maano siya sa gantong behavior ko. Yung pagka-komportable ka na, parang baliwala na lang yun. Ang bilis talaga na mapangyari, bullshit eh. Nabigla ako, nilamon ako ng anger ko. Yun yung sasabi kong don't let your emotions control you, and yun yung natutunan ko talaga na may mali din ako, and sana biling ko sa sarili ko, wag kang tatakbo sa Facebook para tumalak dyan. Sobrang immature, I know. Akala ko pag nag-18 ako talaga magmamature akong adult na, pero hindi ka talaga magmamature by age. Tatanda yung edad mo, pero hindi ka magmamature dahil doon. Magmamature ka by your experiences sa mga natututunan mo, hindi talaga sa edad. Ngayon naniniwala na ako kasi dati sabi ko pa pag may mga kausap ako mas matanda sa akin na hindi ate, pagka 18 na ako, ganyan, magbabago na yung pag-iisip ko, ganyan. O ano yung mindset ko noon, yun na yun. Hindi. Nagbabago tayo na nagbabago. It's either sa much better or sa worse. Talaga nagbago yung pananaw ko sa buhay. Nabago ng tao to yung pananaw ko sa buhay. So, yun yung ganap ng March. So, April, doon dumating yung, I think ito yung biggest blessing sa buhay ko kasi ito yung stable job na pinakainintay ko, hiniling ko na dumating this year, and natupad siya. Pero I can share the details guys kasi basta ayun, I'm so grateful right now. Malaking plot twist nito kasi hindi ko in-expect na magiging ganito ako katibay sa isang company. I'm very grateful. Pag naiisip ko talaga yung mga compliments na natanggap ko sa kumpanya na yun, naiiyak ako. Kasi hindi ko in-expect na makakatanggap ako ng mga ganong papuri and appreciation sa hard work ko kasi hindi ko naranasan sa mga dati kong napasukan yun eh. Nasanay ako ng tingin lang sa akin is ordinaryong trabahador lang. Parang naging second family ko to, and ito yung pinaka biggest blessing na natanggap ko this year. Pero kasabay nun, pagkapasok ko sa kumpanyang yun, as in first day ko, and then day after that, isang araw lang ang lumipas. May bullshit na nangyari sa Warabia and nag-resign ako. Bigla yun eh. Hindi ko talaga binalak mag-resign. Although matagal ko na pinaplano talaga mag-resign and gusto ko na talaga mag-resign, pero noong mga panahon na yun, April, hindi ko iniisip kasi nga kailangan ko din naman ng part-time. Pero bigla talaga, I was like, katatanggap-tanggap lang sa akin dito sa bagong pinasukan. Resign agad ako sa Warabia. Pero okay lang, tinanggap ko na lang kasi desisyon ko rin naman at ng mami ko na umalis na rin talaga dun. Siguro talagang may reason. Pero yung Warabia, isa yun sa mga blessings sa akin. Pero hindi from 2020, from 2019 yun. So, pero yun, dun din natapos yung lakbayin namin sa Warabia.
Day after lang nitong kumpanyang pinapasukan ko ngayon. Then May, anong ganap ng May? Ayun, parang nagkakaroon ako ng realization sa mga bagay-bagay. Nag-iisip-isip ako pero hindi ko pa rin nare-realize yung mali. Parang hindi pa nagsising in sa utak ko. Siyempre, kaya yari lang eh. June, ayan, going with the flow with life lang. And July, August, September, October, November. Ano lang, same lang. Naggagambaro lang ako sa trabaho. Yun lang yung inatupag ko ngayon. May mga nakilala akong tao, mga bagong tao na nagbigay din ng lesson sa akin bukod ba doon sa main person. Yung mga taong nagpakita sa akin ng halimbawa kung bakit naging ganito yung tingin sa akin ng mga tao. Kasi alam niyo na yung mga pagkakamali ko from the past. Nakita ko yun ngayon kasi ginawa sa akin. Pati yung naliligaw agad. Yung hindi ko pa naman kilalang kilala. Basta yun kasi dati ganun ako. Lagi akong nagmamadali. Jowa nga ako. Aminin ko naman kaya ngayon punong-puno na ako ng patience kasi ngayon naiintindihan ko na. Yun yung pinaka-important thing na na-adapt ko this 2020. Naiintindihan ko na lahat ng bagay. Na kaya ganito yung nangyari dati kasi ganyan pala. Ngayon alam ko na. Kaya I'm very grateful for this year except sa corona. Alam ko na as in buong mundo na ano sa corona na to. So exclude ko na lang din sa video na to kasi alam naman na ng lahat yan eh. Yan talaga yung pinaka-bullshit talaga na naganap this year. And yung mga taong namatay. And yung mga taong namatay din hindi naman dahil sa corona, ang dami rin yumao ngayon this year. So, back to the topic. Ayun nga, may mga nanligaw sa akin na may mga ginawa na nagawa ko din dati sa ibang babae na ngayon. Nakikita ko na, kaya pala ganyan yung naging reaction ni ano kasi ganyan. May babae ako niligawan and ibang lahi, so hindi nag-work out. Hindi siya marunong mag-English, hindi siya marunong mag-English at all. Chinese siya. FYI guys. So nakita ko na hindi talaga mag-work out sa ibang lahi unless marunong mag-English, pero yung culture, so sa Pinay pa rin ako. Filipino pa din. Yun, mga luminaw sa isipan ko yun. Mas maganda lahat mag-umpisa sa friendship. Kaya magmula ngayon friends ko na lang lahat. Friendship na lang. And kung mangyayari yung bagay na yun, thank God, maiiyak ako pag nangyari yun. Ngayon kung hindi pa rin, kailanman siya mangyari, okay lang. I'll just go with the flow. Kasi kung mangyayari naman. Tulad ngayon sa Warabia na incident eh. Walang may gusto mangyari na, hindi ko yung ginusto or anything. Nangyari. Yun, charge as experience na lang. So ngayon, 19 na ako. And hindi ko in-expect or sinasabi na, 19 na ako. Iba na ang mindset ko. Hindi, naiintindihan ko lang sa ngayon ng lahat ng ito. Pero hindi ko sinasabing, very matured na ako. Kasi nga, hindi tayo nagmamature by age, by experiences. As long as may nakikilala tayong mga bagong tao, natututo tayo. Na mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. And ngayon, may mga pinagdaanan akong suffering, well, since 2018, and ngayon, it makes sense, naiintindihan ko na bakit. And ang dami ding mga improvements na nangyari sa akin, especially sa trabaho. Kaya doon ako nag-umpisa yung trabaho ko munang naayos at inayos ko. And now, here I am. I'm very proud of myself with that. So, sa love life, I guess, ganun din. May progress. Merong improvements na kailangan para pag dumating yung sitwasyon na to, alam ko na yung gagawin ko, alam ko na yung dapat kong sabihin at hindi sabihin. Kasi, binigla ako ni God na, juwan-juwa ka, sige ito, binigay niya. Puro kagaguhan yung nagawa ko kasi nga wala akong experience eh. Hindi ko alam na ganito, ganyan. Basta sumabak na lang ako sa commitment na to. Tapos bigla-bigla na-realize ko, shit, hindi pa pala ako ready sa commitment. Baby. Di ba puta, sinaktan nyo lang yung isa't isa eh. Bullshit yun. And ayokong gawin kahit kanino kasi ang tagal kong hinintay moment na yun. Tapos gagawa lang ako ng ganong katarantaduhan. So, kaya piniprepare ako ni God. And siguro yung tao din na para sa akin, okay? No specific person na kasi I have no idea. By next year, hindi ko alam kung ano mga mangyayari. Kung buhay pa ba ako next year, magkakajowa na ba ako, whatever. I don't know. Hindi ko siya ma-predict, okay? Like, hindi ko masabi na, by next year, ganito ang gagawin ko. Hindi, kasi kahit gusto mong gawin yun, kung di pa season, hindi pa oras na maganap yun, kahit gustuin mo, hindi magaganap yun. Ngayon, naiintindihan ko na yung part na yun.
na ano ko na, totoo pala yun. Kasi noon, sabi ko, hindi ate, hindi. Kasi pag hindi ko niligawan agad, wala, hindi ako magkaka-girlfriend, ganyan. Kung kakaibiganin ko lang, mape-friendzone lang ako. Sabi nga nila, kung ma-friendzone ka, ganun talaga, tanggapin mo. Ngayon, kung ma-develop sa'yo, magkagusto sa'yo, di, ganun lang. Pero sabi ko, hindi, liligawan ko agad, te, ayoko ng friends. Kaya, yan, bullshit. Plain bullshit. Kasi ligaw agad. And sa experience ko, may nanligaw sa akin, lalaki Linamin ko nga pala, guys. Kahit na tomboy ako, wala, nangasligawan ako And ganun nga agad, will you be my girlfriend? Like, putay na mo. Kaya siguro, binigay din sa akin ni God yun para, maintindihan mo na pagka mga ganung mga biglaang minamadali. Bullshit yan. Pangit yung mga, sabi nga, easy come, easy go. And hindi lang yun Pangit yung minamadali mo. Lalong nagkakaletsi-letsi. Patience! Patience! Noong 2018 ko pa sinasabi to, pero laging nawawala talaga yung patience ko. Ba't pa ako laging, on a rush? Laging nagmamadali. Tangina. Okay na ako. Enough. And kikilala pa rin ako ng mga bagong tao, pero kung talagang hindi sila na mag-stay sa buhay ko, okay lang. Talagang may iiwan lang silang lesson sa'yo And doon sa tao na para sa akin, kung kailan man siya darating, maghihintay ako and sana talagang much better na ako. Baga, talagang matured na ako, handa na ako sa commitment, papaninindigan ko na, mabibigyan ko siya ng talagang unconditional love, ng magandang future kasama ako, magta-travel kami, talagang stable na. Hindi ka na naglalaro, hindi ka na kabataan, hindi ka na confused. Talagang awaiting na lang ako sa taong magiging komportable sa akin at magiging komportable din ako sa kanya. Yun na lang hinintay ko talaga, relationship goals. Yung parang mag-best friend pa rin kayo, pero may label na kayo. Pwede kayong mag-I love you-han, mag-kiss, and alam niyo na. Char lang. Ngayon, kung nakilala ko naman na siya, ibalik nyo sa akin. Ganun lang. Ngayon, kung di talaga, and iba talaga, waiting lang. Sana, wala naman ako masyadong standard sa babae, pero ang akin lang, sana yung simple, gusto ko yung simpleng babae. Hindi malandi. Ayoko din ng malaswa. Gusto ko decenteng tao. Gusto ko decenteng babae. Isang kisap lang ng mata yung 2020 sa akin Kasi nga, nag-start ako sa January, puro bullshit ang dumating sa buhay ko. Tapos February, March, ayun nga. Tapos April, May, tapos ang pinakamabilis na month ng buhay ko na hindi ko alam kung anong ginawa ko or anong nangyari. Basta nasa isip ko lang, nagambaro ako ng mga months na yun. Pero yung outside work, hindi ko na sama isa-isa, Grabe, sobrang bilis no. June, July, August, September, October, November. Ngayon, December na. Like, anyari? So yan, well done 2020. Guys, dinami ko lang, hindi tayo pare-pareho ng storya. Hindi tayo pare-pareho ng experiences, so hindi rin tayo pare-pareho ng lesson na natututunan. Sinishare ko yung sa akin. Sana by next year, okay na lahat. Sana ako, yung gusto kong ayusin na nagawa ko, sana mabigyan ako ng pagkakataong ayusin at mapaliwanag yung sarili ko and makabawi sana. Yun ang naman ang inihiling ko. Pero wala na, okay lang. Thank you na lang sa lesson. Pero sana mapagbigyan. Ayan guys, see you next year.